Dito sa pagpasa niya sa cybercrime law, tanging yung martial law ni Marcos, sabi nga ng iba, tanging martial law ni Marcos ang nagbigay ng malaking pagtatangka sa karapatan natin sa right to privacy at right to free expression. At kahit pa tumitingin tayo ngayon sa Korte Suprema, ang pinakamahalaga, magsama-sama yung mga tao, magsama-sama tayong lahat. Live sa internet! Live sa internet! Karapatan sa internet! Section 4 of the Philippine Constitution states that no law shall be passed prohibiting freedom of speech and freedom of the press. Kaya Presidenteng Aquino at itong mga nasa Senado, labag po kayo sa batas ng konstitusyon. Kayo po ang sumusuway ng batas, hindi kami sa internet. Ito lang po ang masasabi namin. Hindi kami hihinto sa pagpo-post, sa pagla-like at sa pag-criticize pa sa gobyernong ito hanggat hindi kami nakakakita ng pagbabago. Noong bago mag-martial law, ang freedom of expression sa Pilipinas, ang isa sa pinakamalaya, talaga ini-enjoy ng mga tao yan. At naranasan ng mga Pilipino, noong ideklara ang martial law sa loob ng napakaraming panahon, kung paano mabuhay sa ilalim ng isang lipunan na walang karapatan ng mga tao na magpahayag ng kanilang niloloob. Siyempre matatakot na tayo na magsalita at ipahayag yung mga damdamin natin. And we all know that social media or the digital media has been very influential and has been very helpful in different campaigns. Internationally, we have the Occupy movement, we have the Arab Springs, and they have all been successful because of digital media. Napapahala ako sa kanya as a citizen, as a person na ang trabaho ko nakasalalay sa free use ng medium na ito without fear of it being intercepted by powers that are not accountable to the public. So in short po, okay naman yung batas, kaya lang medyo complicated po. Makatwiran ng Maghimagsik! Maghimagsik ay makatwiran! Maraming salamat po. Muli ako sa panakit ng Sinag Bayan.